Magandang araw po sa inyong lahat mga karbin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karbin natin, dahilan ng galit ng komunista, at neresa kay Kibs, ibig sabihin po ni Pastor Kibuloy, natumbok ni Senator Padilla. Sinapubliko, Reza Humirit. Yan po ang ating alamin mula po rito kay Showbiz Chikadoro. Yan mga karbin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa rin po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At ito na nga, bago po natin panoorin ang kabuuan ng balitang ito, basahin po muna natin yung ilan sa mga naging komento, patungkol po sa balitang ito. Ito na po. Mabuhay ka, Robin Padilla. Yan Galit kami, NPA, walang hiya, Reza. Nako po. Ito pa po mga karbin natin, tama po ang kagalang-galang na Senador Robin. Hayaan na lang sana ni Senadora Reza ang korte. Sayang ang gastos sa mga pagdinig nila. Oo nga naman mga karbin natin, Kasi sinasabi po, di ba, na bawat hearing po dyan sa Senado in aid of legislation. Yan. Kailangan po mayroon po silang magawang batas out of investigation, di ba? Pero ang lumalabas sa bawat investigasyon dyan sa Kongreso at Senado, wala naman Diba? Wala nga silang napapakulong, wala nga silang napaparusahan dyan O dapat talaga sa korte na pag-usapan po ito. Ito pa, mabuhay ka Senator Robin, sa paninindigan laban sa mga kasinungalingan, mga akusasyon. Salamat Senator Robin. Yan puro pasasalamat to Tama na. Bayarang politiko. Nako. Parang walang tiwala si Hontiveros sa korte natin. Di ba? Kaya nga po, yung kaso ni Tatay Digong, di ba? Yung sinasabi nilang dun sa ICC na nila inilapit. Ibig sabihin niya talaga, wala pong tiwala ito. Sa ating justice system. Gusto nila sila na ang hukom, di ba? Ito, yung pera ng PhilHealth, nasaan na? Ako, yan Yan dapat ang dapat pag-usapan. Bakit virus ang NPA hindi mo imbestigahan, may motibo ka? Nako. So yan mga karbin natin, yung iba po ipapasalamat na po kay Senator Robin. Ito na nga po, panoorin po natin ang kabuuan ng balitang ito para mas lalo po tayong maliwanagan. Ito na po. Naghain ng resolusyon si Senator Robin Padilla para imbestigahan ang indefinite suspension ng National Telecommunication Commission sa SMNI. Nais ni Padilla na gawin ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan ang investigasyon, the imposition of baseless suspension, and constitutes a denial of due process. Muli ding iginiit ni Padilla nitong Lunes ang kanyang pagtutol laban sa contempt order na inilabas ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality laban sa televangelist na si Apollo Quiboloy at ang pagsasagawa ng mga pagdinig sa mga alegasyon ng pang-aabuso laban sa lider ng relihiyon. Sa isang privileged speech, sinabi ni Padilla na nakabinbin na ang mga kaso sa mga korte at sa Department of Justice at hindi na kailangan ng hiwalay na pagtatanong sa Kongreso. Kinwestiyon din niya ang pagsuspinde sa mga operasyon ng SMNI, dahil sa suporta ng network ni Quiboloy sa paglaban sa komunismo o sa mga kaibigan ng ilang mambabatas. Hindi na rin siguro kailangan pa na magkaroon ng hiwalay na pag-uusig ang dalawang sangay ng lehislatura, sa mataas at malaking kapulungan na dagdag sa pagsubok ng ehekutibo sa proseso ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito, sabi ng senador. Correct. Bilang pangwakas po, nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan, ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig.
Samantala, bilang tugon, sinabi ni Senador Risa Hontiveros na nasa karapatan at mandato ang Senado na magsagawa ng mga pagdinig at mayroong precedent sa pagsasagawa ng mga pagdinig kahit na nakabinbin ang mga kaso gaya ng kaso ni Camelan. Iyan po ay isang esensya ng ating sistema checks and balances at sa sistemang iyon ng checks and balances, well within its rights, at may rules na atin pong sinusunod, well within its rights and Senado ipagpatuloy ang kanyang proseso, ayon sa kanyang mandato, ayon sa kanyang tungkulin, at ayon sa kanyang sariling rules. Panuuri ng full video ng sagutan ni Senator Robin Padilla at Senator Risa Hontiveros sa usaping ito. Magsisimula ang video pagkatapos ng maiksing intro. Yan mga karibin natin, no? Talagang, so ano ba? Korte na ba ngayon ang Senado? Diba? Korte na ba ngayon ang Senado para sila na po ang mag-imbestiga? O tanggalin na lang po natin yung korte, yung justice system natin kung dito na rin, no? Dito na rin hahatulan sa Senado yung mga akusado. O kasi parang ganun po ang lumalabas lagi, di ba? Kung ano-anong issue ang lumalabas tapos iimbestigahan agad sa Senado, Kongreso, sa House of Representatives. Oh. Pero walang napaparusahan, yun lang. Yun lang yung dito, yung pagkakaiba. Kasi kung sa korte ito, mga karibin natin, it's either makulong or ma-acquit, di ba? Dito sa Senado at Kongreso, parang siraan lang yung siraan eh. Oh. Payag po ba kayo na eto, opinion lang po natin ito at tinatanong lang po natin yung ating mga kababayan kung, kasi parang ganun na pong lumalabas eh. Korte na po ang Senado at Kongreso. Kaya anin pa natin yung korte. Di ba? Talaga naman. Sa oras na ito ay ang contempt, warrant of arrest, objection, pagpipigil, pagharang. Ito po ang mga paksa natin ngayon. Ako po ay isang Muslim, inshallah. Ang relihiyong ko po ay Islam. Ang propeta ko po ay si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang karamihan po sa atin na narito ay Katoliko at Kristiyano at meron ding ibang denominasyon. Iba't iba ang pananampalataya natin. Ngunit sama-sama tayo ngayon dito sa bulwagang ito dahil tayo ay magkakasama sa gobyerno. Hinalal tayo ng taong bayan upang pagtibayin ang saligang batas na nagbibigay sa kanila ng proteksyon sa mga kalaban ng inang bayan. Wala pong kinalaman ang relihiyon o ating pananampalataya sa trabaho natin dito. Ang ating relasyon sa Panginoong may likha ay para lamang sa mga sarili natin. Ang posisyon na ating sinumpaang gagampanan ay nahubog sa kapayapaang inaasam ng taong bayan. Ang natatanging daan upang makamit ang katahimikan patungo sa pag-unlad ng kanilang mga buhay at kinabukasan. Ang kapayapaan sa ating inang bayan ay lagpas 50 taon nang binahiran ng karahasan, hindi lamang sa malalayong lugar, kundi sa ating mga syudad. 5 dekadang bumalot ng takot, pangamba at huwad na pag-asa. Minsan nang nagkaroon ng karumal-dumal na ganap sa organisasyon ng armadong pakikibaka ng CPP-NPA. Libo-libo ang pinaniwalaang pinaslang dahil sa paghihiwalay ng doktrina ng Maoist at Leninist. Hindi ito nagkaroon ng formal na pagdinig diso sa sangay ng lehislatura at hudikatura. Naging matahimik ang gobyerno sa kasaysayan na ito. Ngayon po na muling nagkaroon ng panibagong yugto ang armadong pakikibaka, libo-libo ang nagbalik loob kasama ang tinatawag na teenage rebels, masa, pasabilis, magsasaka, maglulupa at manggagawa dahil sa pangako ng pangalawang pagkakataon
na igagawad ng NTF-ELCAC. Noon pa man, kasama po tayo ng gobyerno na umiikot sa mga malalayong lugar upang hikayatin ang mga nailigaw ng landas at lumaban sa ating gobyerno. Nagtagumpay po tayo sa ating misyon at bilang pagpapalaganap ng magandang naratibong ito, nakagawa pa tayo ng pelikula upang magamit ito laban sa mga nagpapakalat ng propaganda na hanggang ngayon ay bumibiktima pa rin ng mga estudyante, mga bata. Isa na po rito ang pumanaw na si Hannah J. Sesista, isang abogado na kasama po sa mga napaslang sa engkwentro sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde sa Bohol. So, ngayon pa lang yan, mga karabin natin, ha? Hindi pa po ito, matagal na nangyari. This year lang po ito nangyari, no? This month nga lang po ata nangyari itong sinasabi ni Senator Robin Padilla. Yan, abogado po, mga karabin natin, pero grabe, nasawi po sa engkwentro, no? Kasi nga, pumunta na po sa kabukiran. Ha? Dahil nga po dito sa mga, nako, talaga naman, Itinampok po natin sa pelikulang pinamagatang Memoirs of a Teenage Rebel sina Ivy Lynn Corpin at Ira, anak ng isang commander, mga kababaihang naging biktima ng pangmumolestya, pang-aabuso, panghahalay ng kanilang mga kasamahan sa kanilang organisasyon. Makailang beses na pong umalingaw-ngaw ang tinig ng mga babaeng biktima na ito dito sa loob ng bulwagan ng Senado sa mga isinagawang pagdinig po noong nakaraang Kongreso at maging sa kasalukuyan sa komite ni Senador De La Rosa ukol sa nagiging recruitment sa mga kabataan ng mga komunistang grupo. Sa likod ng mga kaganapang ito, meron pong isang tao na gumamit ng kanyang lakas, enerhiya at kasangkapan upang manindigan at magpakalat ng impormasyon kung bakit hindi nararapat na maligaw ng landas ang ating mga kababayan. Siya po ay si Pastor Apollo Kibuloy. Gamit ang network ng SMNI, siya lamang din po ang kaisa-isang pumayag na mag-ere ng pelikulang Memoirs of a Teenage Rebel upang makapaghatid ng mensahe sa mga kabataang tinatarget po upang maging bahagi ng armadong pakikibaka. Gayun din ang idinulot po nitong hudyat para sa NTF-ELCAC sapagkat nagkaroon po sila ng plataforma upang maihayag ang kanilang tagumpay sa inaatang na misyon sa kanila ng pamahalaan. Sapagkat hindi lamang military operations ang nais ng NTF-ELCAC, kundi makuha ang puso at isipan ng mga biktima ng armadong pakikibaka. Ayon po sa kanilang datos, sa 89 na aktibong guerrilla fronts noong 2018, sa kasalukuyan po ay mayroon na lamang 11 na kung tawagin ay weekend guerrilla fronts. Ang ibig pong sabihin, hindi na po sumusuporta dito ang mga dati nilang mga ground mass bases. Nobyembre 2020 pa lamang ay binibigyan na ng suporta ng SMNI ang nagbalik loob na magkaroon ng plataforma upang marinig ang kanilang mga tinig sa ating lipunan. Hulyo 2021, sa pamamagitan po ng programang Laban Kasama ang Bayan, libre at voluntaryo po ang pagbibigay ng suporta ng SMNI sa whole of government approach laban sa insurgency na isinusulong ng NTF-ELCAC. At noong Setyembre 2022, nagkaroon po ng formal na kasunduan ang SMNI at ang Philippine Army upang makapag-ere ng mahalagang impormasyon
tungkol po sa tagumpay ng ating kasundaluhan at programa laban sa mga komunistang grupo. Nais ko pong bigyan diin, wala pong ni isang network sa ating bansa ang gumawa nito, kundi ang SMNI lamang. Wala pong leader ang gumawa nito, kundi si Pastor Kibuloy lamang. At hindi lamang po yun. Nung panahon na ang lahat ay tahimik sa usapin ng West Philippine Sea, tayo po ay isang linggong naglayag at nanahan sa Isla ng Kalayaan upang maghatid ng tulong sa ating mga kababayang naninirahan sa isla. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataong makapagpatrolya sa karagatang sakop ng Isla ng Pag-asa. Kasama ang ating mga kababayang mangingisda, nakipagsapalaran po tayo sa dagat kanluran kung saan nakita mismo ng aking mga mata ang hirap ng kalagayan ng ating mga kababayang mangingisda. Tinawag ko po ang dokumentaryong ito na isang linggong pag-ibig na aking inialok upang maiere sa mainstream media, maging sa mga government networks. Ngunit muli po, walang tumanggap kundi ang SMNI. Wala pong tumanggap kundi si Pastor Kibuloy, sapagkat siya po'y naniniwala na dapat mabigyan ng pangarangal ang mga mangingisdang Pilipino sa kanilang sakripisyo sa dagat kanluran. Ginoong Tagapangulo, hindi ko lamang po talaga maunawaan kung bakit paano nangyari sa isang programa lamang po ang may sinasabing paglamag sa pamamahayag, ngunit buong network ang tinamaan, buong network ang pinashutdown. Dahil sa desisyong ito, madamay pa ang iba pang mahahalagang programa at content na umeere po sa network, kabilang na po ang mga nilalamang pangrelihiyon o religious content. Malinaw naman pong pagsasagasa ito sa ating freedom of religion and freedom of speech. Ginoong Tagapangulo, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kailinsabay paborito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, Ginoong Tagapangulo, ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isilasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura sa mataas at malaking kapulungan na dagdag na isinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Yan mga karibin natin, tama po si Senator Robin Padilla, no? At sana po naiintindihan po ito ni Senator Rezon Tuberos, no? Kasi hindi naman po sila ang maghahatol dito kay Pastor Apollo Kibuloy.
ano pa, useless na po kung mag-iimbestigahan nyo pa dyan sa Senado. Diba? Kung hahatulan rin naman sa korte. Doon naman yung proper, diba? Na pagtatanong at para lumabas ang tunay, no? Na kung ano ba talaga, diba? Eh kung makukulong, pero dapat sa korte po, hindi po sa sa Senado kung makukulong man si Pastor Apollo Kibuloy, diba? Hindi po sa kamay ni Reza Hontiveros. No, kasi yan na nga po ang motibo. Sinabi na po ni ni Senator Idol Robin Padilla, no? Kung ano ba talaga yung motibo kung bakit galit po ang mga makakaliwa at si Reza Hontiveros dito po kay Pastor Apollo Kibuloy. Sang-ayon po ba kayo? Well, anyway, lahat naman po tayo may kanyang-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa naging balita ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.